Magandang umaga muli mga kapatid. So tayo po itawa ko na sa ating mensahe po sa umaga po ito. So ang ating pong mensahe ngayon ay binasa ni kapatid na Richard kanina dito po sa Galatians chapter 1 verse 4. Basihin natin sinasabing kasalukuyang masamang sanglibutan ni Apostle Paul sa Galatians ay yung panahon niya. Sinasabi niya yung panahon niya ay isang masamang kasalukuyang panahon, ganyan. Meron din po sa kinulat sa pangalawang Timoteo na darating araw kanya na mga araw magiging masama kanya. So, gradually, ang mga panahon ng mga tao ay nagiging masama kanya. Pero yung panahon ni Apostle Paul ay isang masamang panahon, ganyan. Kahit ang ating panahon. Isahin po natin yung Galatians chapter 1 verse 4. Ito ba yun sa English? Sa Tagalog. Na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father. So yun, makikita natin ang ating Panginoon po'y namatay para sa ating mga kasalanan. Upang tayo mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Doon po sa Acts chapter 2, doon sa kaula-ula pagkakataon, may pinangaral ng Ebanghelyo. Hindi na sinabi ni Apostle Peter, kasama ng 11. Iligtas niya yung sarili sa likong lahing ito kanya. Magkikita natin ang general description na sinasabi ng Biblia tungkol sa sanglibutan. Ito'y masamang sanglibutan. Pero sa Acts chapter 2, ito usapan ni Apostle Peter, nakikita natin. Ito po sa verse 41, yung nagkakamali. 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatutungo siya at hinimo sila na sinasabi, iligtasin niyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Ganyan. So kahit yung panahon na kauna-una ang pagkakapay, pinangaling Ebanghelyo, sinasabi kay baluktot na lahing ganyan. So ating gusto tignan yung sinasabi ni Pablo na kasalukuyang masamang kapanahunan. Present evil age, kanya. Yun ang kasalukuyang sanglibutan. Actually, papalitan mo lang yung taon. Halos lahat ng kapanahunan ng mga tao ay masama. Ito po yung iba doon sa panahon na darating. Kanya. In other words, kasalukuyang panahon natin ay tinuturing na masama. Pero yung darating na panahon kanya ay hindi. Sa Mark chapter 10, verse 30. Sinasaya po rin itong babasahin natin verse 29. Yung mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon ay daranas ng pag-uusig kanya dahil sa ating pananampalataya. Ang hindi makakatanggap ng isang ulit ngayon sa panahon ito na mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina, mga anak, at mga bukid na may pag-uusig kanya. At may mga pag-uusig kanya. So itong panahon po natin ngayon ay may pag-uusig kanya. Dahil ang mga Kristiyano po ay nananaan sa isang sanglibutan na hindi katulad ng ating pananampalataya. Kaya tayo po ay inuusig kanya. Katulad nila ni Lot, na nakatira po sa isang masamang lugar na kanyang buding kanya araw-araw ay nahahapis kanya. Dahil sa kasamaan sa kanyang kapaligiran. Pero yung darating na panahon kanya ay wala hanggang buhay. Yung pinangako ng Diyos, ng ating Panginoon, sa mga tao susunod sa Kanya. Pinangakuhan tayo ng walang hanggang buhay sa langit Kanya. Pero ito kasalukuyang panahon na kung saan tayo nakatira ay isang masamang kasalukuyang panahon. In other words, ang sanglibutan na kinatitirhan natin na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang kaya sinasabi ito yung masamang panahon. Yung salitang sanglibutan o panahon, mag-iligtan natin, ito'y galing sa dalawang salita. Yung isa, cosmos. Hindi Tisoptris noon, hindi.
Ang salitang cosmos, kung mapapasin nyo, yung mga makeup ng mga babae, ang tawag dyan, cosmetics, ganyan. Hindi actually English word yun. Yung salitang cosmos, cosmeticos, ganyan. Ang theory nun, ang mga Grego, ang tingin nila sa universe ay maganda. Tingnan nyo, ang tingin nila sa katawan ng tao ay maganda. Kaya makikita nyo kayo mga estatwa ay walang damit. Yung ganito sa salitang cosmos. Yung kasalukuyang panahon, pinag-uusapan. Ang kasalukuyang panahon ay isang kaisa ng kasamaan. Ganyan, na lumalaban sa Diyos. Ang katotohanan ng sanglibutan natin ngayon, hindi ang Diyos ang nasusunod, kundi si Satanas. Ang mga bagay na ating pinaniniwalaan ng karamihan mga tao ay hindi kalooban ng Diyos, kundi ito'y kalooban ni Satanas. Dito sa 1 John chapter 2 verse 1, ginamit na salitang sanglibutan sa masamang paraan. Huwag ninyong ibigin ng sanglibutan, ganyan. Ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanglibutan, ganyan. In other words, by sa interest, ang pinag-uusapan sa sanglibutan rito ay masamang sanglibutan. Ang masamang mga makasalanan na umiiral sa ating kasalukuyang sanglibutan. Ganyan. Kaya yung mga taong lumalakad sa kasalanan tinatawag kayo makasanglibutan, ganyan. Sinusunod natin ang kaayusan ng kasamaan na umiiral ngayon. Pero meron pang ibang salita ginamit dito. Ayon. Ito yung tungkol sa panahon. And a period of time. Era. Ang kanyang spiritual na kalagayan. So, yung may sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Huwag dayain ang sino man ng kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahonan ito, ay magpakahangal siya. Alam ba yung sinasabi ni Pablo? Yung karunungan ng sanglibutan ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga para ikay maging marunong ay sa kalooban ng Diyos, ikay magpakahangal niya sa karunungan ng sanglibutan. Ang karunungan ng sanglibutan, ito'y kahangalan sa Diyos. Ganon po pagmamalaki ng tao sa kanyang nakamtan dahil sa kanyang karunungan, ito'y walang kwento sa Diyos. Ito'y kahangalan sa Diyos. Sapagkat ang susulat, inuhuli niya ang marunong sa kailang katusuhan. Paano mapaparusahan ang mga marunong? Dahil sa kailang maling karunungan. Yung sa Corinthians, dahil sa karunungan ng sanglibutan, hindi man nila nakilala ang Diyos. Hindi man nila nakita ang paraan ng kaligtasan dahil sa kanyang karunungan. Kaya sabi ni Pablo, ang karunungan ng sanglibutan ito'y kahangalan sa Diyos. So kung tayo marunong sa karunungan ng sanglibutan, anong ginagawa? Hindi natin pinag-uusapan ito yung karunungan na pag-aaral sa eskwela. Although meron din ganun masamang tinuturo doon. Pero ito yung mga bagay na karunungan ng kasamaan na sanglibutan. Ikay magpakahangal sa mga bagay na yun. Para kayo maging marunong ganyan sa karunungan ng Diyos. So, description po ito sa panahon na ito ay kahangalan na ang nag-iiral, hindi ang karunungan ng Diyos. Dito po sa Efeso chapter 2 verse 2. Yung mga taga-Efeso, nung hindi pa sila Kristiyano, paano kailan pumumuhay ganyan? Na dating inyong nilakaran, ayon sa lakad lang sa sanglibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Bagaman di sinabi dito si Satanas, pero sa Satanas, sino ang namumuno sa sanglibutan ito ngayon? Yung Espiritu, yung Satanas, hindi ang Diyos. Kaya makikita natin yung salitang kasalukuyang masamang panahon, sabi ni Pablo. Ito'y tumutukoy sa mga tao na lumalakad, hindi siya kalooban ng Diyos, kundi sa kasalanan. Kaya sinasabi niya, kasalukuyang masamang panahon. Iyon ay sa panahon ni Pablo. Pero unfortunately, kahit sa panahon natin, ganoon din. Baka mas masama pa tayo kaysa kina Pablo. Dahil sa mga bagay na lumalabas
sa karunungan ng tao na wala kina Pablo. Na mayroon siya sa atin ngayon na naging dulot at nagbubunga rin na hindi mabuti kundi kasamaan. So, yung sinasabi ni Pablo, ang kasalukuyang masamang panahon. Ito yung kayusan ng mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sila sumusunod sa karunungan, sa kalooban ng kalaban ng Diyos. Sa Satanas. Hindi natin lang bakit sinabing pinuno sa kapangyarihan naging papawid. Hindi natin alam. Pero ito yung description kaya Apostle kay Satanas. Sa Diablo. Siyang naging Diyos ng sanglibutan. O baka isipin natin, mahina klase ang Diyos. Hindi. Nagano lang siya, naglagay siya ng isang araw na kung kailan lang lahat ng ito matatapos. At tatalon niya sa Satanas, mapupunta sa impyerno, kasama ng mga tao sumunod sa kanya. At yung mga Kristiyano, at yung mga naging tapat sa ibang panahon, ay dadali niya sa langit. Pero ang point dito, kung inaasahan natin na Diyos ano susunod sa ating panahon, unfortunately, hindi. Ano sa susunod sa ating panahon at sa panahon ng Apostle Paul sa karamihan ay si Satanas. Kaya tinawag niyang present evil age o evil world. Kanya. Masamang sanglibutan, masamang panahon. Yung mga anak na mga panahon na ito, sa panahon ni Apostle Paul, sa panahon natin ngayon, hindi sila characterized ng katapatan, kundi ng katusuhan. Shrewdness. Ang isang taong tuso, gagawa siya ng anumang paraan ng pandaraya para sa kanyang kapakanan. Yun ang taong tuso. Kapag kaya maraming scam sa panahon natin ngayon gusto nila kumita sa masamang paraan. Kaya karamihan ng mga tao ay nagiging tuso kanya. At gumagawa ng anumang klaseng pandaraya for their own benefit. Dito sa Lucas chapter 16 verse 8. Ito po isang talingaga. At pinuri ng Panginoon ng madayang katiwala. Sapagkat siya'y gumagawa may katusuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanglibutan ito ay higit katuso sa pagkikitungo sa sarili nilang lahi kaysa sa mga anak ng liwanag. So sabi ni Pablo ng ating Panginoon sa kanyang panahon, habang siya nangangaral, siya nagkatawang tao, ang mga anak ng sanglibutan na ito ay tuso kanya, higit na tuso sa pagkikitungo sa sarili ng lahi kaysa sa mga anak ng liwanag. So yung mga anak ng liwanag, hindi sila tuso. Tayo lumalakad sa katapatan, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sanglibutan, hindi. Hindi mahalaga sa kanilang katapatan o honesty, hindi mahalaga sa kanila. Generally speaking, yung mahalaga sa kanila, yung kanilang panginabang. Kaya gawa sila ng paraan para sila makinabang. Kaya sabi ng ating Panginoon ng kanyang subuhin ng kanyang mga lagaan. Ngayon, dahil tuso, kayo nagkakausapin. Masinin ninyo. Yung mga nagtuturo ng maling aral, sila'y tuso. Ako naniniwala, yung iba sa kanila, alam nila, mali sila Pero gagawa sila ng paraan para madaya yung mga tao sa maling katunuan. Kaya sabi ng ating Panginoon, ngayon, sinusubo kayo lahat kung kayong tulad sa mga tupa sa gitna ng mga suguba. Kung tignan niyo yung dalawang yun, matataling tupa sa suguba. Di ba? Dahil yung masuguba, matapang yun. At tutso. Yung tupa ay maamo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas kanya. Maging matalino kayo, may ibig sabihin. Alam niyo kung paano niyo labanan ng katusuhan kanya. At maamong gaya ng mga kalapati. Minsan itang maamo. Minsan di natin naunawaan sa kanya talaga ang lugar. Yung pinanggalingan po ng salitang ito, walang direct translation sa anumang lengguwahe. Ang ibig sabihin ng maamo, ikay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Sinusupil mo yung sariling kapangyarihan at ikay nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. In other words, pag pumunta kayo sa mga taga-sanglibutan at nangaral kayo, kailangan kayo matalino. Alam niyo pa yung sasagutin ang mga taong kakausapin niyo kayo. At kayo ay magpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. So, bakit sinabi ng Panginoon yun?
Dahil ang lahi ng mga tao sa panahon niya ay mga tuso. Ganyan. Kaya minsan kung hindi ka marunong, matatalo ka pa ng tao may maling aral. Mas makakumbisi ka niya dahil sa kanyang katusuhan. So itong characteristic po ng mga tao sumusunod kay Satanas, generally speaking, sila yung tuso kanya. Kaya mag-ingat po tayo sa mga tao sumusunod kay Satanas, yung nasabi ng Panginoon. Ginawa natin. Parang siyang laging tuso. Parang bakit sila shrewd kayo. Isang katusuan ang ginawa lang sa libutan. Pinapalitan nila ang ibig sabihin ng kasalanan. Yung mga bagay na kasalanan, dapat ay kasalanan, iniisip nila hindi kasalanan. They redefine sin. May isang preacher na Amerikano, hindi ko lang kapatay pa siya o buhay, na pupunta sa Pilipinas, na tinuturo niya na ibig sabihin daw ng fornication, hindi yung sexual act, hindi raw yun. Ang definition daw ng fornication o adultery, kapag ito yung proseso na nagdi-divorce at mag-asawa muli. Dahil ito po yung minsan mo lang ginawa, pwede mo pagsisihan, patawarin ka ng Diyos. So, kung sino man yung magiging asawa mo, pagkataso yung mali yung dati mga sa tatagpin ng Diyos, hindi nagkahulugan ng adultery, di ba? Ang ibig sabihin ng adultery ay illicit sexual act. Yung kasalanan, pakikipagtalik sa hindi mo asawa, yun ang adultery. Pinilitan niya yun. Para maituro lamang niya na pwede ka mag-divorce at mag-asawa ka niya. Kahit may asawa ka na. So, para saan? Para sa kailang layunin, o sa kailang benefit, di ba? Yun ang ginagawa ng isang libutan. Pinapalitan ng kahulugan ng kasalanan. Dito po sa Isaiah chapter 5 verse 3, tingnan niyo ginagawa ng mga tuso sa panahon ni Isaiah. Kahabang-habang sila na tinatawag ng mabuting masama. At ang masama ay mabuti kayo. Sino ang tinatawag na masama ngayon? Yung mabuti. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho maayos at nagtatrabaho kang tapat. So, kung gano'n ang gagawin mo, ang tataglayin mo lang yung nararapat sa'yo. Yun namang isa, nandaraya. Kaya siya yung mayaman. Anong sasabihin doon sa isa? Mahihina ka kanya. Eh, hindi ka yung mayaman. So, ang tawag niya sa ginagawa niya mabuti. Ang tinatawag sa mabuti, masama. Yung ginagawa niya masama, tinatawag niya mabuti kanya. Na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim. Ano yung pare-pareho na kahulugan niyan? Ano yung inaaring mapait ang matamis at ang matamis ang mapait? Ano ibig sabihin no? Yung sinasabi mo ay kabaliktaran ng sinasabi mo. Dito po ay sinulat ng mga audio at ang mga audio po ay mahilig sa paulit-ulit. Para ma-emphasize nila kailang point. Ang sinasabi lang ng talatang ito, may mga tao nagsasabi na masama, mabuting kasalanan, ganyan. At ang mabuting kasalanan, ganyan. Yung sinasabi nila. Kung gawa ka ng mabuti, ito po yung nagkakasala. Pero nagkakasala, gumagawa sila mabuti, ganyan. So, binabaliktad nila. Pinapalitan nila ang kahulugan ng kasalanan. Para magkaroon lang sila ng benefice sa kanila, sa kanilang kasiyahan, etc. Di ba? Once upon a time, sa Pilipinas, ilang dekada lang nakakaraan, sasabihin ng mga magulang sa kanilang mga anak na dalaga, kahit tayo walang pera kanya, basta karangalan natin ay buo, okay tayo doon, kanya. Ano na sinasabi ngayon? Mag-japay ko ka para yumaman tayo, kanya. Patuloy mo na kahit may asawa, pagkaroon tayong pera, di ganun ginagawa nila. Yung masama ay naging mabuti. Yung mabuti ay naging masama. Yun ang ginagawa ng isang libutan. Once upon a time, hindi po natin disrespect, sinasabi lang natin totoo. Once upon a time, pag ikay alaanin, ikaw ay tinutuya ng baryo. Yan na yung mga matanda. Kasi kanya bakla. Hindi ka magpakalalahin kanya. Ginagawa niya na yun. Hindi nila tinatanggap. Ngayon, hinahangaan nila. Bakit? Yung sila mayayaman. Sila yung sita. So yun ang masama, nagiging mabuti. Yung mabuti, nagiging masama. Yun ang katusuhan ng isang libutan. Yun ang sinasabi na kasama doon sa katusuhan ng mga anak ng panahon na ito, sabi ni Apostle Paul. Sa mga panahon sa lumang tipa. Mag-ingat tayo.
Ito po ay influence ng sanglibutan. Nakikita natin yan. Nakakasalamuhan natin sila. Nagiging kaibigan natin sila. Pwede tayong magkaroon ng influence sa atin doon sa ganung maling kaisipan. Instead na tayo ang mag-influence sa kanila. Dahil tayong liwanag, asin ng lupa, ganyan. Pero unfortunately, baliktad na nangyayari. Tingnan niyo yung iba, hindi naman lahat. Yung iba nagkasama ng Kristiyano. Anong nangyayari sa kanila? Hindi lang sila Kristiyano ngayon. Nang-influence sila ng sanglibutan ganyan. Hindi ba basahin natin? Sa Amos 6:1, ano nangyari sa Amos? Yung mga Israel, naging mayaman sila. Bago sila nakarating doon, sabi ng Diyos, mag-ingat kayo ganyan. Makapagdating ng panahon na kayo mamumuhay na may kayamanan, etc., makakalimutan nyo ganyan. Anong ginawa niya rito sa Amos chapter 6 verse 1? Sino yung mga nagwawalang bahala sa Sion na namumuhay sa kayamanan? Ito yung mga pinuno nila. Yung mga hukom nila. Dinadayan nila yung mga tao para sa makinabangan niya. Pero ito yung mga pinuno sa Israel. Dapat saan sila sumusunod sa kautusan ni Moises. Pero sila po ang nauuna sa kasamahan niya. Noong nagkaroon sila ng kayamanan at sila yumaman, nakalimutan nilang Diyos. Naging silang tusukan niya. Katulad ng sanglibutan. Kaya nga pinawaling sila ng Diyos. Bakit sila pumunta roon? Ganyan, mag-ingat kayo. Baka pagka tingnan niyo, ang biyaya nila, hindi naman sila yung umukay ng mga balon, naging balon nila yun. Hindi sila nagtanim ng mga basan, sila nakinabang, ganyan. Hindi sa kanyang lupain, naging lupain nila. Pagdating na araw, nakalimutan nila ang Diyos. So, pwede ma-influensyan tayo sa katusuhan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Pinag-iingat tayo ni Apostle Paul. Ano makikita natin ngayon? Pag tagtuturo tayo ng katotohanan ngayon, sinasabi natin kung ano yung totoo, galit sa atin ng mga tao. Kayo bang maliligtas lang? Sinasabi nyo kanya. Ang Diyos ba makita ng isip kanya? Na kayo lang ang maliligtas. Kami hindi, kanya lang. Yung sinasabi nila yun. Kaya sabi ng Panginoon, kapopuotan kayo ng sanglibutan, kanya. Pero pag kayo nagturo ng generic, wala tinatamaan, masaya yung pag-aaral, tatanggapin ka nila. Yung mga nagtuturo sa pulpito na nagpapatawa, nagiging magandang pakiramdam na nakikinig, yan ang gusto nila. Pero pag nag-aaral isang tao, ito'y kasalanan kanya, wala sa mga aral niya, kanya na, di ba? So, ang attitude ng mga tao ngayon ay tolerance. Hindi tayo hahatong, we will tolerate. Sabi nila sa mga LGBT, alternative lifestyle lang yan, hindi kasalanan kanya. Tanggapin natin sila. Hindi naman sila nagkakasala. They're just queer, kanya, pero hindi sila nagkakasala, kanya na. Hindi totoo yun. Kung kasalanan yun noong unang panahon, kasalanan pa rin sa panahon natin ngayon. Pero ang attitude ng mga tao ay tolerance. This is Jeremiah chapter verse 14. Kaya lang pinagaling ng bahagyan, sugat ng aking bayan. Na sinasabi kapayapaan, ngayon wala naman kapayapaan, ganyan. Ano yun? Tolerance. Sabi, bakit kakagulungan niya? Kapayapaan naman tayo. Hindi naman totoo yun. Kahit sa panahon natin, wala naman kapayapaan. In terms na sila po, ang kapayapaan na sinasabi natin, ay yung kapayapaan sa pagitan natin ng Diyos. Natin nagkap tayo ng Diyos nang sumunod tayo sa Ebanghelyo. Pero yung mga sanglibutan, alak rin kami ng Diyos, hindi lang kayo ganyan. Hindi totoo yun. Sinasabi lang nila yun. Pinotolerate nila. Sa pagka gusto mong makahikayat ng maraming tao, huwag ka magturo ng totoo. Pag tinuro mo katotohanan, hindi marami pupunta sa'yo, kakaunti lang. Dahil hindi tayo nag-tolerate ng anumang bagay, hindi kalooban ng Diyos. Kailangan tayo magbago para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin tinotolerate ang sino mang nagkakasala. Kailangan sila magsisimanubalik sa Diyos. Pero ang general concept ng sanglibutan niyo,
Tolerance. Sasabihin ng mga denominasyon, pare-pareho lang ang ating Diyos. Iba-iba lang ang daan. Hindi totoo yun. Hindi siya lang ang daan ng ating Panginoon. Hindi siya lang ang daan ng katotohanan. Hindi yung doctrine ng kanya ng mga tao. Hindi yung tolerance na ito, pwede mangyari, pwede pumasok sa atin yan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, may mga ginagawa yung mga kapatid ngayon sa iba't ibang lugar na masama, na hindi kalooban ng Diyos. At sinasabi, respeto lahat. Ano yung sabihin ko? Just tolerate. Huwag na kayo umataw sa amin. Kanya-kanya lang tayo kanila. Hindi totoo yun. Walang kanya-kanya sa katotohanan. Either na tayo sumusunod sa Diyos o hindi. There is no in-between. Ito lang katotohanan pag pinag-uusapan natin ay spiritual. There is no in-between. Either ikay mali o ikay tama. Walang gitna. Walang unity and diversity. Yun yung nakalalayo po ang Panginoon sa John chapter 17. Ano pagkakaisa ang pinanalangin niya? Unity and diversity? Unity by tolerance? Hindi. Kailan saan tayo magkakaisa? Sa John chapter 17 verse 20 hanggang verse 21. Ngayon may hindi lang sila dinadalangin ko ang kanyang mga lagad sa panahon na yun. Kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kailang salita. Sinong salita? Nagtulong ng mga apostol. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang sa kalibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo kanya. Ibig sabihin, iba ang sa kalibutan, iba ang turo ng Panginoon. At sila ay magkakaisa kanya ayon sa turo ng mga apostol na sila nagturo ng ating Panginoon. Tingnan natin sa Zephaniah chapter 1 verse 12. At sa panahon iyon, ang Jerusalem ay sisiyasatin ko sa pamamagitan ng ilawan. At aking parurusahan ng mga tao na nagsusupo sa kanilang mga latak na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon ay hindi gagawa ng mabuti, hindi gagawa man siya ng masama. Ano ibig sabihin, no? Hindi siya magpaparusa kanya. He will tolerate. Hindi siya magpaparusa kanya. Anong gagawa ng masama? Hindi ka parurusahan kanya. Hindi na sinasabi nila. Hindi na siya gagawa ng mabuti, yun ang sabihin, walang totoo. Tatagapin tayo lahat ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi nila. Kaya sabi ng Diyos, sisiyasatin ko sila sa pamamagitan ng ilawan, ganyan. Ano yung ilawan? Katotohanan. At aking parurusahan ng mga tao, ganyan, na nagsisupo sa kanilang mga latak, ganyan. Ganyan yun. Pwede tayo may influensya sa kaisipan na ang Diyos hindi gagawa ng mabuti, hindi gagawa ng hindi siya tayo parurusahan ng Diyos. Alam po ba niya yung mga saksi ni Jehovah? Hindi sila naniniwala sa impyerno. Yan ang sinasabi nila. Hindi kayang gawin ng Diyos yun. Na ang kanyang mga nilalang, parurusahan sa impyerno, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Kanila. Hindi, kayang gawin ng Diyos yun. Parurusahan tayo ng Diyos. Kahit labag man sa kanyang kalooban. Ano ibig sabihin? Ayaw tayo ng Diyos na maparusahan at mapariwara. Ayaw niya yun. Pero kung pipilitin natin gawin ang kalooban natin at hindi tayo susunod sa kanya, siya'y matuwid. Parurusahan tayo. Katulad po ng isang judge, kahit naawa siya doon sa kanyang ahatulan, huwag niyo sabihin sila naawa. Pero ilalagay yung tao sa kamatayan, naawa sila. Tao yun eh. Pero wala silang magagawa dahil yun ang batas. So, ang Diyos, kahit na ayaw niya, may maparusahan. Pipinilit natin, maparusahan pa rin tayo ng Diyos. So, hindi totoo sinasabi nila. Pero yung sinasabi ng sanglibutan ngayon, hindi tayo parusahan ng Diyos. Kanya. Tatagapin tayo ng Diyos. Hindi lang kayo anak ng Diyos, kami rin. Kanya. Ay, hindi totoo yun. Meron pa rin katotohanan na yun ang magiging batayan ng Diyos. Ang mga tao sa panahon natin ngayon, wala ng katotohanan. Wala ng absolute truth. Depende sa sitwasyon. Yan ang tinatawag situational ethics. Ibig sabihin, yung circumstance na magsasabi sa atin kung nagkasala ka o hindi. In other words, wala nang katotohanan na nagsasabi sa atin kung anong tama o mali. Yung sitwasyon kanya ang magsasabi sa atin. In other words, may isang bagay na masama na naging mabuti sa sitwasyon. Hindi ito yun.
Anong nagbibigay ng definition kung ano ang masama? Ang salita ng Diyos, di ba? O kung pag-uusapan natin ay sa pamahalaan, yung kanyang kautusan. Kaya nga, pag kayo gumawa ng masama, mapaparusahan ka. Pero sa kanila, hindi. Kaya wala ng moral accountability. Bakit? Depende sa sitwasyon kanya na. Hindi depende sa sinasabi. At wala ng conviction ng mga tao. Wala na silang pinaniniwala. Kasi wala ng mga absolute na totoo. Wala ng absolute na masama. Wala ng absolute na mabuti. Depende ka sa sitwasyon. Noong unang panahon sa eskwelahan, kasama ko doon, naranasan ko. Pinapalo mo si estudyante. Bakit siya pinapalo? Para malaman nila kung hindi magandang ginagawa nila. Pag maigi, papaluin na nila eh. Pag hindi ka nag-submit ng assignment mo, papaluin ka na ng teacher. Ano nakikita ng bata? Hindi tama yun. Anong ginagawa ng teacher ngayon? Kinagsabit ng assignment? Bukas na lang. Si Tabi ko, mag-grade 1 siya. Natutulog lang siya sa eskwela, sa kwarto niya. Siya sinabi mo sa teacher niya, ba't niya bisihin ganyan? Guya mo siya kanila. Ano nangyari doon? Wala na, may mga estudyante nakaupo sa gilid, may nakahiga. Ano nangyari doon? Natatakot yung mga teacher, wala sila yung maparusahan. Noong unang panahon, pagka matigas ang ulo ng anak mo, sasabihin pa ng magulang, paluin mo sa mama, paluin mo siya. Ngayon, pag pinalo mo yung anak niya, didimanda ka niya. So, ang circumstance yan, di mo dapat paluin yan. Wala lang absolute na sinusunod. Yun ang nakikita natin ngayon. Sa 2 Peter chapter 2, verse 8 and verse 19, ganyan. Sapagkat sila'y nagsasalita ng makayabangan, walang kabuluhan, at nangaakit sila sa pagnanasa ng laman sa pamagitan ng kakalayan sa mga nakatakas mula sa mga namumuhay sa kamalian. Sila'y pinangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo ay maalipin ng kabulukan, sapagkat sino may naalipin ng anumang lumupig sa kanila. Wala na sila nakikita tama at mali. Diba? So, ang sitwasyon ng magdi-define. Halimbawa, nagnakaw siya. Nagnakaw. Nasasabihin na nagnakaw, wala po akong makakain. Babayawan lang siya, wala pala siya makakain. Instead, kulong mo siya dahil nagnakaw siya, di ba? Biyaw mo na lang. So, yun po nakikita natin ngayon. Wala nga silang tinitingnan na matibay, na matayan kung ano dapat na maging tama at mali. Yung sitwasyon kanya, na nagsasabi sa atin kung nagkasala siya, o hindi. Hindi totoo yan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, 18-25, basahin po natin. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Meron bang mali at tama? Meron. May tinatawag na kahangalan. Ito'y magdudulot ng kapahamakan. Ngunit sa atin na nililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So tignan nyo. Yung sanglibutan, kahangalan, ganyan. Ang Ebanghelyo. Sa atin, kapangyarihan ng Diyos, ang totoo. Hindi kayo niligtas ng Diyos dahil naawa siya sa'yo. Hindi, niligtas ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ng karunungan ng marununong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasan makipagtalo sa panahon ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan ganyan? Siya yung marunong ganyan. Nakita ba nila yung paraan kung paano sila maliligtas? Siya kailang karunungan ganyan. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay di nakilala sa libutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. So, hindi matarok na sa namang klaseng karunungan ng tao ang Diyos. Hindi na ma-explain. Kasi may nagtanong sa akin, saan nanggaling ang Diyos kanya? Wala siya pinanggalingan. Hindi natin maintindihan yun. Kahit anong philosophy gamitin mo, hindi mo mapapaliwanag yun. Na ang Diyos palagi siyang umiira. Dahil ang kaisipan natin ay palagi may simula at may wakas. Hindi natin maintindihan sa ating karunungan yung ikit dun sa dalawa. Pero ang Diyos hindi siya nabubuhay sa gano'n. So, hindi maintindihan ng taong Diyos. Kaya karamihan ng mga philosophers ay atheist. Dahil hindi nila maipaliwanag kung anong Diyos yan niya.
Sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na ligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Ito po isang irony. Hindi naman kahangalan ng pangangaral. Ito isa point of view ng mga taga-sanglibutan. Tinitingnan nila yung Ebanghelyo bilang foolishness na niya. Sapagkat ang mga Hudyo ibiging tanda at ang mga Grego ay mahanap ng karunungan. Hindi nila may paliwanag bakit kailangan mamatay ang tao sa krus para tayong maligtas. Ano yung ganyan? Masochist. Pinahirapan sa sarili niya para tayo maligtas. Subalit pinapangalan namin ng Kristo na ipinahamo sa krus. Na isang katitisura sa mga Hudyo dahil hindi nila kaya tanggapin na kailang hari na matay sa krus. At kahangalan sa mga itim, di rin na may paliwanag, ba't gano'n? Ngunit sa kanila na mga tinawag, yung mga Kristiyano sa Corinto, maging mga Hudyo, mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maligtas. Nagpapakala din ng karunungan ng Diyos, kaya yung ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa sa mga tao. Ito yung irony, hindi matotoo yan. Ang sinasabi lang ng dito, ang Diyos ay higit sa atin. So, di natin pwede So, may totoo. Hindi sitwasyon, may totoo talaga na nagsasabi sa atin. Ito yung totoo. Na ito nagsasabi sa atin kung anong tama at kung anong mali. Ito yung magsasabi sa atin ito yung maliligtas o hindi. Kaya may mga reliyon na gano'n. Madali maligtas sa kanila. Wala na silang batayan. Yun ang kailan nagiging kaisipan. At ito makita natin, ang mga tao ngayon, tinatanggap na nila ang masama. Masakit pagtanggapin, ito mo yan. Pag ginawa po natin yan, siyempre mahihiwalay tayo sa Diyos. May gumagawa talaga ng ganyan. Tinatanggap na nila yung masama. Sabi natin kanina, wala, ginagawa lang masama ang mabuti masama. Tinatanggap nila ang huling masama. Palagi naisip ko pagka ganyan, kasi nakita ko habang nila malaki, yung mga homosexual. Sabi ko sa inyo, ako'y mali. Hindi pa ako nag-aaral doon eh. May isa lamang, hindi nila tawag na bakla, shocking nga nila. Sa aming baryo, kawawa yung tao yun. Kahit sinong matandang makipag-usap sa kanya, walang panahon na siya pinagsasabihan. Lalaki ka kanya, ba't ganyan ka nga nila? Matanda sa akin ako, siguro mga 10 taon ang edad o higit pa sa akin yun. Siya lang, kahit siya isa. Dahil ayaw nang tanggapin yun, yung baryo, ayaw siya tanggapin. Hindi naman siya tinatanggap siya bilang tao, hindi siya tinatanggap bilang gano'n. Kailangan magpakalalaki ka kanila sa kanya. Palagi yung sinasabi yun. Wasya ko na tayo pag naka-miniskirt at nakita ka ng matanda, pagagalitan ka niya. Kaya kilala ka niya o hindi. Ako na sumakay sa jeep. Bata pa ako, nag-mentor ako. Naka-miniskirt yung babae, tapos ginaganon niya. Sabi ng matanda, hindi ko makalimutan eh. Kung hindi ka ba naman kanya, may depression ang isip mo kanya, pinaikili mo yung pado, tapos pinahaba mo kanya. Mamaya, mawala pa yung pado mo kanya sa ginagawa mo kanya. Pinagalitan siya, hindi man siya kilala. Ngayon, gagawin ba lang tao yun? Pag ginawa mo yan, matidimanda ka. Hindi mo na pwede gawin ngayon yan. Inireklamo ka nila. Pinakikilaman ng tangot ang kanya. Noon, hindi dahil nila tanggapin nyo. Doon pa noon nandito pa yung Clark Base, ang nagsusuot na ng short sa public ay mga Amerikana. Wala kang makikita ang babae nakasuot sa panahon na yun. Ngayon, wala na yung mga Amerikana, sino nakasuot? Yung mga Pilipina. Tinatanggap na nila. Hindi na masama yun. Ang philosophy ng mga babae ngayon, you have it, you float it. Magandang legs mo, pakita mo kanina. Tinatanggap na nila, di ba? Tinatanggap na nila, hindi na masama yan. Binigay ng Diyos yan, nga nila. Yan ang makita natin sa sanglibutan. Ito po sa 2 Timothy chapter 4, verse 10. Ito si Apostle Paul. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanglibutan ito. Bumalik siya sa sanglibutan na afterwards.
Iniwan niya kanyang pagiging Kristiyano at nakisama siya sa dati niyang pinanggalingan. At nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Yung tatlo, alam sinabi siya parang nagkasala sila eh. Pero itong isa, si Demas, bumalik siya sa kalibutan. Tinanggap niya yung dating alam niyang, tinanggap niya yung dating masama, na nireject niya masama yung siya naging Kristiyano. Tinanggap niya muli yung pinanggalingan niya. So, tinanggap niya. Ano nangyari kay Demas? Umiwalay kay Pablo. Umiwalay din siya sa Diyos. So, yun ang nakikita natin ngayon. Tinatanggap nila yung masama. Kaya mahirap mangaral. Sabihin natin, kasi tinatanggap nila ng tao ng masama, hindi na masama sa kanya. So, mangaral kayo, masama yan. Anong tingin na sa'yo? Kaya mas mahirap mangaral sa panahon natin ngayon. Dahil ang mga tao, tinatanggap nila yung dating masama, tinatanggap na nila ngayon. Pero sa atin, pwede natin gawin yan. Bumalik tayo sa kalimutan, at bumalik tayo sa kabuktutan. Igbasahin ko na sa 2 Peter, chapter 2, 19 to verse 20. Sila'y pinakakuha nila ng kalayaan. Gayon sila mismo yung mga alipin ng kabulukan. Ito ang sinasabi ni Satanas. Sige nga, gawin mo yan, walang problema yan. Pero actually, pinupunta sa kabulukan. Sapagkat sino man ay naalipin ng anumang lumupig sa kanila. Sapagkat kung pagkatapos sila yung makatakas sa magkaramihan ng salabutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na siya sa Kristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nataig. Medyo moderno yung salita yan, napasabit. Ang huling kalagayan niya ay mas masama. Kaysa nang nabakit. Ano po sasabihin mo sa kanya? Alam na nito to. Pero mabalik sa muli. Mas masawal pa ang dati nilang kalagayan kaysa ngayon. Nung hindi pa sila Kristiyano, tinuro yung Ebanghelyo, tinanggap nila. Bumalik sila sa pinanggalingan nila. Anong ituturo pa sa kanila? Kaya napakahirap, no? Pagka sa Kristiyano nagsisimula sa hindi maging tapat, napakahirap ibalik sa katapatan. Di ba? Hindi na tayo sumasamba. Anong sasabihin mo sa kanya? Hindi niya alam. Alam niya na kasalanan hindi sumamba. Hindi ka sumasamba. Anong sasabihin mo sa kanya? Ulitin mo sa Biblia, alam na niyo. Supposed to be, alam na niya. Na kailangan siya sumamba, hindi siya sumasamba. Ano sasabihin mo sa kanya? Mas mahirap siyang turuan na yun. Dahil nireject na niya yung dapat niyang gawin. Di ba? So yun ang sinasabi sa atin. Pwede tayo magbalik. Embrace ang kamali at kasalanan na iniwan na natin nung tayo naging mga Kristiyano. So bakit natin tinuturo ito? Kasi nasa kasalukuyan tayo masamang panahon. Mga Kristiyano na, hindi tayo immune dyan. Lalo sa panahon natin ngayon. Nagtataka ako sa mga bata ngayon. Ang galing nila mag-English. Talagang English, hindi yung English natin. Yung English natin, English lang eh. Hindi totoo English eh. Dahil hindi naman natin narinig sa ating mga teacher yung tamang paggamit ng wikang English, di ba? Pero makikita mo yung mga bata, galing nila mag-English. Pati pronunciation, pati inflex, alam nila lang gawin. Bakit? Narinig din, napapanood nila eh. In other words, ang influence ngayon ay mas malawak kaysa noon. Noon, kami lumalaki. Sino nakikita mo? Meron kaming TV, kuminsan pwede, kuminsan hindi. So, walang kwenta yung TV. May mga radyo, wala namang sinasabi masama sa radyo. No? O sinasabi pa nga Janet De Leon, sabi niya, ang mabuti, ang masama yung waksi, kapag niya. Doon hindi sinasabi niya. Ang mabuti tanggapin kanya, ang masama yung waksi. Hindi ko alam, sa Biblia pala yun. Ngayon, ano makikita natin? Iba-iba klase na. So, mas malawak yung influence ng kasama ng isa. No. Hindi nagtataka yung mga bata, no, mas madali silang disiplinahin. Wala silang ibang nakikinig kundi magulang nila. Ngayon, sino napapakinggan nila? Iba-iba lang. Marunong mga mag-cellphone yung mga bata kasi matanda eh. Meron silang napapanood doon. Siyempre, kung ano napapanood nila, yun maging isip nila. Kaya ngayon, mas marunong, mas maraming alam ang mga bata kaysa noong unang panahon. So, anong dapat natin gawin?
Kaya dapat po natin gawin natin ng kalooban ng Diyos dahil tayo sumasampalataya. Pagka gano'n na natin pananampalataya, hindi mo masisira yun. Nandito ka dahil naniniwala ka sa Diyos. Nandito ka hindi ka napapilitan, kundi gusto mo sumamba sa Diyos. Dahil na tama. Pag gano'n ang ating pananampalataya, hindi ka pipiliti sumamba. Sasamba ka, sasamba. Bakit? Yun ang tama. Yun ang gusto ng Diyos. Pero kung hindi gano'n ang ating pananampalataya, madali kang mawala. Hindi kasi galing sa pananampalataya ang ginagawa mo. Yun ang dapat natin ilagay sa ating sarili. Ginagawa natin ito yung kalooban ng Diyos. Una-una, ito yung totoo. Pangalawa, ito yung galing sa Diyos. Pangatlo, ito ang dapat kong gawin. Hindi ka napipilit yung sumamba. Automatic na yun. Pag-araw ng linggo, sasamba ka na. Ito ang mahalaga. Ito ang magbibigay sa akin ng susupatusan natin. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Hindi naman sinasabi natin tayo nagkakamali. Wala nang tao gano'n. Kung di tayo nagkakamali, di natin kailangan si Kristo. Sa 1 Corinthians 15, verse 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Hindi niyo matatag. Alam mo yung isip na matatag? Hindi matitinan. Sunod dalawang kaunti, matatag. Kaya ibig siya, kahit anong doon sumapit sa kanila, hindi siya maghihiwala. Matatag eh. Tapos sabi niya, may kaunahan sa unang salita. Hindi nakikilos kanya. Hindi naman tayo robot, hindi. Ibig sabihin, kahit ano mangyayari sa iyo, hindi ka aalis sa pagiging Kristiyano kanya. Mananatili ka pa rin doon. Nalagi siya gana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Hindi lamang ito ang tama. Alam po natin, may pagganti pa. Gusto mo maging masipag yung maliit na bata? Gamitin mo lang ang karunungan mo. Kaya, noong unang panahon, iba yung mga magulang, yung mga nanay, pinapano ka nila eh. Pag hindi ka, papanuhin ka nila. O kaya, ito yung style nila. Matulog ka ng tanghali, kanya. May kapalit siya. Bibigyan kita ng merienda kanya. So, gusto mag-merienda, di matulog ka. Yun, ganun ang gawin natin sa mga bata. Otherwise, sasama sila sa gawin ng isang libutan. Yan ang gusto ni Satanas. Sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang isang libutan ito kanya. Bakit? Hindi sumusunod sa Diyos. Bakit tutulad sa kanila? Hindi ka sumusunod sa Diyos sa libutan eh. Ba't tutulad ka sa kanila? Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ano ang naging batayan ng ating pagbabago? Yun ang kalooban ng Diyos. In other words, pagka pinayagan natin na mabago ang ating kaisipan dahil sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti kasi sa lubos na kalooban ng Diyos. Makikita mo na maganda pagsunod sa Diyos. Sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumatay sa sanglibutan. Yun ang ating effort para tayo manatiling tapat. Dinadaig natin. At ito ang tagumpay na dumatay sa sanglibutan ang ating pananampalataya. Imagine po natin yung mga naunang Kristiyano na pinapatay dahil sila yung mga Kristiyano. Paano sila nagtagumpay? Dahil sa kanilang pananampalataya. Sa Revelation chapter 11, sinukat nila yung templo kanya, di ba? At ang templo ay sakto kanya, sakto. Hindi templo sa Jerusalem sinasabi doon. Yan yung mga Kristiyano kanya. Sinukat nila yung pananampalataya ng mga Kristiyano at sila sakto kanya. Ano nangyari sa kanila? Nung nagkaroon ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, sino natin yung tapat? Yung nagkaroon ng pag-uusig sa Jerusalem at pinapatay rin pa yung mga Kristiyano simula kay Esteban, ano nangyari sa mga Kristiyano? Sila yung mali sa kanilang pag-Kristiyano? Hindi. Ipinangalan nila ang salita ng Diyos. So, yun po gawin natin. Bilang pag-ulit, sa Hebrews chapter 3 verse 12, mayroong mga influence na dumarating sa atin. Hindi po yung kataka-taka, siyempre, nakatira tayo sa libutan. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man kayo sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos sa inyo.
may influence na aalisin tayo sa Diyos. Kaya pinag-ingat tayo, sabi ni nagsulat sa Hebreo, mag-ingat kayo ngayon. Na walang sino man sa inyo may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Pag na-influence tayo sa ganung klaseng influence, malalayo tayo sa Diyos. So ito po ang ating aral po sa baka po ito mga kapatid para sa atin. Gusto natin pumunta sa langit. So kailangan po natin pag-aralan, mulay-mulayin ang sinasabi ito ni Pablo na yung kasalukuyang panahon, kahit yung kasalukuyang panahon ni Pablo, kahit kasalukuyang panahon natin ngayon, ay isang masamang panahon ganyan. Kailangan natin dahil ganyan sa pamagitan ng ating pananampalataya. So ito po ang ating mensahe. Balik po na si Brother Matthew, manguna po sa ating pagsamba sa pagpapahawak.